Ang kasalan sa kasal ay nasa buo ng tumayo ang biyenan na may isang toast sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga salita ay sumigaw tulad ng kulog sa isang maaraw na araw. Toast ang aming manugang na babae, ang aming kaligtasan sa pananalapi. Ngayon ang aking anak na lalaki ay maaaring magbayad ng kanyang 15 milyong mga utang. Ang batang asawa ay nagyelo, napagtanto ang laki ng bitag na kanyang nahulog. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Nang tumayo ang kanyang ama upang magsalita, ang pag-igting sa silid ay umabot sa breakpoint. Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Isang kasiyahan na tanggapin ka sa aking channel. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na lilipat sa iyo. Masiyahan! Si Lydia Stanislavovna Volgena ay nakaupo sa talahanayan ng kusina, napapaligiran ng mga stock ng mga bayarin at mga paunawa. Ang umaga ng Oktubre ay kulay abo at maulan, bilang madilim na bilang kanyang kalooban. Kumuha siya ng mabagal na sips ng malamig na tsaa mula sa isang basag na tasa habang sinusuri ang isa pang paunawa sa pagsingil. Banayad, 4,000 gas, 3,000 o kaya, nagbulong siya, na tumatakbo ang kanyang daliri kasama ang mga linya. At hindi iyon binibilang sa huli ng mga bayarin. Ang cellphone ay nag-vibrate sa mesa. Hindi kilalang numero. Alam ni Eldia kung sino ito, ang mga kolektor. Tumawag sila araw-araw kung minsan ay maraming beses. Sa una, sinubukan niyang ipaliwanag, humingi ng isang deadline, nangako na magbayad. Ngayon ay hindi niya ito pinansin. Diyos ko, kailan magtatapos ito? Bulong niya, inilalagay ang aparato sa drawer. Kumalas ang pintuan sa harap. Bumalik si Roman mula pa sa isa pang nabigo na pagtatangka upang ayusin ang kanyang 10 taong gulang na kotse. Pagpasok sa kusina, nanginginig ang kanyang basa na jacket, nakita niya agad ang mukha ng kanyang ina. Marami pang bills? Tanong niya, nakaupo sa harap. Ano pa ito? Sumagot siya na may kilos ng pagkadismaya. Tingnan mo, narito mula sa bangko. Ang iyong pag-aayos ng kotse ay labis na utang sa loob ng 1 buwan. Nagbabanta sila na sakupin ang aming mga pag-aari. Hinaplos ni Roman ang noo. Sa 30, siya ay parang isang 50 taong gulang na lalaki na pagod sa buhay. Pagkatapos ng kolehiyo, nagbago siya ng mga trabaho ng 12 beses. Minsan ito ay ang sweldo, kung minsan ang boss, kung minsan ang mga kasamahan. Laging sinusuportahan siya ng kanyang ina kapag siya ay pinaputok, naniniwala na may mas mahusay na sasama. Ngunit habang naghahanap, kinakailangan upang mabuhay, kumain, magbihis, pumunta sa mga panayam. Nagawa mo bang ayusin ang kotse? Tanong niya. Sinabi nila na kailangan nito ng isang muling pagtatayo ng engine. 150,000. Umiling-iling si Roman. Kung wala ang kotse, hindi ako makakapagtrabaho. Saan ako makakakuha ng 150,000? Nadama ni Eldia ang pamilyar na higpit sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na walang paraan. Romanzinho, hindi ka ba makakakuha ng isa pang pautang? Nanay, wala nang nagpapahiram sa akin kahit ano. Nawasak ang reputasyon ko. Nanatili silang tahimik, bawat isa ay nalubog sa kanilang mga saloobin. Sa labas, ang ulan ay matalo sa mga bintana, at isang aso ang tumahol sa bakuran. Ang isa pang ordinaryong araw sa isang pamilyang Ruso na nabubuhay ng sweldo, upang magbayad, at hindi pa rin namamahala upang matugunan ang mga pagtatapos. Magtatrabaho ako, sabi ni Eldia sa wakas, bumangon. Marahil ang Tisha Petrovna ay maaaring magpahiram ng isang bagay hanggang sa pagbabayad. 12 taon na ang nakalilipas, nagtrabaho si Eldia sa lokal na City Hall. Nagsimula siya bilang isang kalihim, pagkatapos ay naging isang dalubhasa sa serbisyo sa customer. Ang sweldo ay hindi mahusay, 28,000 sa isang buwan, ngunit ito ay matatag, at ang mga oras ay nababaluktot. Ngunit kanina lamang ay may mga alinggaw-ngaw ng mga paglaho at pagbawas. Lida, hindi pa nila napag-usapan ang tungkol sa iyo, Nina Borisovna, isang kasamahan sa gitnang may edad na may patuloy na hindi nasisiyahan na mukha, lumapit. Tungkol sa ano? Sinabi nila na maaaring mawala ang aming kagawaran. Magsasama sila sa isa pang departamento at gupitin ang kalahati ng koponan. Ang boss ay nanatiling huli kahapon na nag-uusap ng isang bagay. Lumaktaw ang puso ni Eldia. Ang pagkawala ng iyong trabaho ngayon ay magiging isang sakuna. Sa kanyang edad at background,
ang paghahanap ng bago ay halos imposible. Ah, Nina, huwag kang magpalaki. Gossip lang, sinubukan niyang maging kumpiyansa. Gossip, tsismis. Ngunit si Petrova ay nagpapadala na ng umiling-iling ang kasamahan. Sa mga araw na ito, mas mahusay na maging ligtas. Sa buong araw, si Eldia ay nagtrabaho tulad ng isang otomaton. Nagsilbi siya sa mga tao, napuno ang mga gawaing papel, sumagot ng mga tawag, ngunit malayo ang kanyang isip. Sa tanghali, sa wakas ay lumapit siya sa Tisha Petrovna, sa opisina sa tabi ng pintuan. Tasha, maaari ba kitang makausap ng 1 minuto? Siyempre, Lida, pumasok. Tanungin. Ang paghiram ng pera mula sa isang kasamahan ay nakakahiya, ngunit walang alternatibo. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, humingi ng 1,000 para sa kanyang sweldo. Si Tasha ay nanatiling tahimik sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang ulo ng malungkot. Lida, nais kong tumulong, ngunit masikip ako. Ang aking anak na babae ay nasa kolehiyo, nagpapadala ako ng pera bawat buwan, at mayroon pa rin akong financing para sa bahay ng bansa. Naiintindihan ko, tumango si Eldia at nagmamadali, naramdaman na nasusunog ang kanyang mukha na may kahihiyan. Dahang lumakad siya sa bahay, nag-aatubili na harapin muli ang mga bayarin. Naisip ko ang tungkol sa paparating na mga paglaho, ang mga utang, ang hindi tiyak na hinaharap kasama ang roman. Huminto siya sa harap ng isang window ng supermarket, tinitingnan ang mga presyo. Kahit na ang mga mahahalagang hindi maaabot. Sa bahay, si Roman ay nasa sopa kasama ang kanyang notebook, na masigla sa isang bagay sa internet. Inisip ni Eldia na ito ay isa pang paghahanap sa trabaho at hindi siya inistorbo. Pumunta siya sa kusina upang maghanda ng hapunan sa kung ano ang mayroon siya, patatas, sibuyas, ilang karne na binili. Nanay, hindi ka maniniwala sa nangyari ngayon. Biglang sumigaw si Roman. Ano, anak? Nakilala ko ang isang batang babae. Sa kaganapan ng kumpanya ni Max, tandaan na inanyayahan niya ako. May isang kasamahan sa kanya, tiya. Nagtatrabaho siya sa isang tumutulong sa mga naulila, mga nangangailangan ng pamilya. Nag-usap kami buong gabi. Ibinaba ni Eldia ang kutsilyo at binigyan ng pansin. Matagal nang hindi interesado si Roman sa sinuman. Pagkatapos ng kolehiyo, mayroon siyang ilang mga panandaliang relasyon, ngunit walang seryoso. Alinman hindi nila gusto ang kanilang trabaho, o siya mismo ay hindi handa para sa mga pangako. Mabuti yan, anak. Sabihin mo pa sa akin. Naglakad si Roman, nakaupo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang sigasig na hindi pa nakikita sa mahabang panahon. Iba siya, nanay. Hindi siya katulad ng iba. Pinag-usapan natin ang lahat, ang kanyang trabaho, ang aking mga plano di. Ano ang mga plano? Nagulat si Eldia. Alam mo, ang mga ideyang mayroon ako. Ang e-commerce na nais kong buksan, ang pagkonsulta di. Nagsalita si Roman ng may pagnanasa. Maingat siyang nakinig sa lahat, nagtanong mga katanungan. Sinabi niya na mayroon akong isang negosyante. Ngumiti si Lydia. Ang kanyang anak na lalaki ay isang mapangarapin, iyon ay isang katotohanan. Mayroon akong 1,000 mga proyekto, ngunit kakaunti ang bumaba sa lupa. At ano ang gusto niya? Saan siya nanggaling? Ibinaba ni Roman ang kanyang tinig, na parang malapit na siyang magbunyag ng isang lihim. Doon mo ito, ang kanyang ama ay isang kilalang negosyante sa lungsod. Vladimir Igorievich Krumov. Narinig mo ba ito? Sumimangot si Lydia. Ang pangalan ay tunog pamilyar. Ano ang ginagawa niya? Konstruksyon, isang bagay na may real estate. May isang bahay sa Zarechi, isang mamahaling kotse, ngunit sobrang simple. Walang magarbong. Napakaganda, anak, sabi ni Eldia, kahit na ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pagkatapos ng hapunan, nang umalis si Roman upang makilala ang isang kaibigan. Sa sandaling umalis si Roman, umupo si Lydia Stanislavovna sa kanyang computer na may pagpapasya na hindi niya naramdaman sa maraming taon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang nag-type siya sa search engine, Vladimir Igorievich Krumov, negosyante. Ang screen na puno ng mga resulta sa loob ng ilang segundo. Nag-click siya sa unang link at nagsimulang magbasa, ang kanyang mga mata ay kumakain ng bawat salita na parang mga mahalagang perlas.
Si Vladimir Krimov ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang may-ari ng Stroy Alliance, isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa rehiyon, at Novigorod, isang kumpanya ng pag-unlad ng real estate na responsable para sa ilan sa mga pinaka-marangyang kondominium sa lungsod. Kasama sa kanyang mga ari-arian ang mga shopping mall, high-end na residential complex at, sa pamamagitan ng isang pagtatantya, isang kapalaran na gumawa ng mga numero sa kanyang account sa bangko ay mukhang pagbabago ng kape. Hindi naabot ni Eldia ang pagtatapos ng artikulo. Hindi ito kailangan. Binuksan niya ang ilang higit pang mga tab, mga larawan mula sa mga kaganapan sa korporasyon, mga ulat sa mga magasin sa negosyo, mga imahe ng kanyang pamilya. Doon siya, isang nagpapataw na tao, sa isang suite ng Italia, na may relo na nagkakahalaga ng higit sa kanyang apartment, nakipagkamay sa mga politiko, at namumuhunan na may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na ang mundo ay umiikot sa kanya. Sa kanyang tagiliran, isang matikas na babae, na may kinakalkula na mga ngiti at alahas na kumislap kahit sa mga larawan na may mababang resolusyon. At kabilang sa kanila, siya, si Katia, ang parehong batang babae na may isang simpleng paraan at madaling pagtawa na nanalo sa kanyang anak. Umupo si Eldia sa upuan. Galit, daliri ang pagpindot sa kanyang mga labi. Ang isang plano ay nagsimulang magkaroon ng hugis sa kanyang isip, malabo pa rin ngunit nakalalasing sa mga posibilidad nito. Isang mayaman na ikakasal. Ito ang paraan. Ang solusyon sa lahat ng iyong mga utang, sa mga walang tulog na gabi na nagbibilang ng mga barya, sa kahihiyan ng pagtatago ng iyong telepono nang tumawag ang mga kolektor. Kung si Roman ay nakalakip sa batang babae na ito, kung pinamamahalaan niya na tunay na manalo siya, kung magpakasal sila ipinikit niya ang kanyang mga mata para sa isang segundo, na iniisip, ang mga panukalang batas ay nagbabayad. Isang mas malaking apartment, marahil kahit isang bahay ng bansa tulad ng Kramovs. Ang Roman ay magkakaroon ng isang matatag na trabaho, salamat sa impluwensya ng kanyang biyenan. Sa wakas ay huminga na sila. Ang mga ideya ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Kailangan nating maghanda. Hindi namin siya malugod na tanggapin dito, hindi ganito. Tumingin siya sa paligid ng silid na may disdain ang pagod na sopa, ang mga pader ng piling pintura, ang murang pinggan sa aparador ng kusina. Hindi iyon gagawin. Kailangan namin ng isang bagay na mas mahusay, kahit na ito ay pansamantala. Marahil ay maaaring humiram siya ng isa sa isang kaibigan, magrenta ng puwang sa loob ng ilang araw. Anumang bagay na hindi takutin ang batang babae na maihilaw na katotohanan ng kanilang buhay. Tumayo siya at pumunta sa salamin sa pasilyo. Ang salamin na nakatitig sa kanya ay walang awa. 52 taong gulang, ang mga kulay, abo na ugat ay bahagyang nakilala, mga wrinkles ng pag-aalala na walang cream na maaaring mabura. Kailangan ko ring maghanda. Hindi ko matugunan ang kanyang mga magulang na ganito. Ang isang napapabayaang ina ay hindi magbibigay inspirasyon ng tiwala sa isang pamilya na ganyan. Siguro isang gupit, isang disenteng sangkap. Tumunog ang telepono sa kusina. Isa pang hindi kilalang numero. Sa oras na ito, gayunpaman, sumagot si Eldia na maihalos tunay ng ngiti sa kanyang mukha. Kamusta, Lydia Stanislavovna Volgena? Ako ito. Bistrozame Company. Ang iyong utang ay 3 buwan na ang nakaraan. Alam mo ba na? Makinig ng mabuti, nagambala siya, na may kalmado na nagulat sa kanya. Sa lalong madaling panahon, makakatanggap ka ng bawat sentimo na may interes. Hanggang doon, itigil mo na akong abala. Naghang siya bago tumugon ang lalaki at tumawa. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, ang hinaharap ay hindi parang isang walang kalaliman. Tulungan mo lang si Roman na hindi masira ang lahat. Pinatakbo niya ang kanyang kamay sa pamamagitan ng kanyang buhok, na naka-plot na pag-plot ng kanyang mga susunod na hakbang. Bukas, kakausapin ko siya. Kailangan kong malaman ang lahat, kung paano sila nagkakilala, kung ano ang gusto niya, kung paano kumilos ang kanyang mga magulang. At, higit sa lahat, kung paano itago ang aming sitwasyon hanggang sa huli na upang umatras. Sa labas, ang ulan ay patuloy na tumama sa mga bintana, ngunit hindi na ito narinig ni Eldia. Ang kanyang mga saloobin ay nasa ibang lugar, sa buhay na maaari nilang makuha, sa mga problema na mawawala tulad ng usok, sa araw na ang kanyang anak na lalaki ay magpakasal sa anak na babae ng isang milyonaryo. Magagawa ang lahat.
Malalim, isang sakit ng pagkakasala na sinubukan na lumitaw. Pagkatapos ng lahat, pinaplano niya ang isang panlilinlang, isang harapan upang linlangin ang isang batang babae na, mula sa sinabi ni Roman, ay tila taos, puso. Ngunit ang tinig ay mahina, na pinupukaw ng kawalan ng pag-asa at ang pangako ng isang walang pag-iral. Matalino si Roman, paulit-ulit niya sa sarili. Papasaya ka niya. At pera, well, ang pera ay hindi lahat, ngunit kung wala ito, ang kaligayahan ay kalahati. Ang eksena sa hapunan sa bahay ng Kromovs, pagpapatuloy ng mapanghikayat at nakaka-engganyong estilo. Ang pagpupulong sa mga magulang ni Katia ay naganap noong linggo, sa bahay ng pamilya, isang lugar na nagpalunasan ng Roman ng husto habang ang taxi ay huminto sa harap ng gate ng bakal. Dalawang palapag ng bato at pinong kahoy, mga hardin na mukhang isang bagay sa isang magazine, mga kotse na nagkakahalaga ng higit sa kanyang edukasyon sa kolehiyo. Inayos niya ang kanyang hiniram na kurbatang, naramdaman ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Naghihintay sa kanya si Katia sa pasukan, nakasuot ng damit na naka-highlight sa kanyang likas na kagandahan. Hindi siya mukhang kinakabahan, naisip niya, habang inalog niya ang kanyang kamay ng isang nakapagpapatibay ng ngiti. Huwag kang mag-alala, bulong niya, na parang binabasa ang kanyang mga iniisip. Ang aking mga magulang ay mabubuting tao. Makikita mo. Ngunit nang lumitaw si Vladimir Igoryevich sa bulwagan, kasama ang kanyang firm na handshake at titig na tila naghihiwalay ng mga buto, naintindihan ni Roman na ang mabubuting tao ay hindi nangangahulugang madaling mapabilib. Ang lalaki ay mayroon. Nagkaroon ng pagkakaroon ng isang tao na ginamit sa utos ng mga silid ng pagpupulong, at ang kanyang asawa na si Alla Viktorovna ay lumipat kasama ang biyaya ng isang tao na hindi kailanman kailangang mag-alala tungkol sa presyo ng anupaman. Nagsimula ang hapunan sa mga ligtas na paksa, ang panahon, ang pinakabagong balita, ang mga plano sa init ni Katia. Tumugon si Roman sa mga sinusukat na pangungusap, sinusubukan na hindi masyadong sabik o masyadong walang malasakit. Hanggang sa inilagay ni Vladimir Igoryevich ang kanyang tinidor at tumingin ng diretso sa kanya. Roman, binanggit ni Katia na mayroon kang mga giliw na plano sa mundo ng negosyo. Gusto kong marinig ang higit pa. Ang hangin ay tila sinipsip sa labas ng silid. Nadama ni Roman ang kanyang mga palad na masa, tuyo ang kanyang lalamunan. Sinimulan niya ang pag-uusap tungkol sa kanyang mga proyekto, ang e-commerce na pa rin isang draft sa kanyang kwaderno, ang mga contact sa mga namumuhunan, na walang iba kundi ang hindi nasagot na mga email, ang mga pagkakataon sa merkado ng na halos hindi niya naiintindihan. Ang mga salita ay lumabas ng likido, nag-ensayo, ngunit ang mga mata ni Vladimir Igoryevich ay makitid sa bawat hindi malinaw na sagot. At ano ang magiging iyong unang kapital para sa mga pakikipagsapalaran na ito? Tinanong ang lalaki, kumuha ng isang paghigop ng alak na parang ang tanong ay kaswal. Well, ako pa rin sinusuri ang mga pagpipilian sa financing, stammered Roman. Ang merkado ay hindi matatag, kaya kailangan kong maging madiskarteng. Tumango si Vladimir Igoryevich, ngunit may isang bagay sa kanyang tingin, isang anino ng pagkabigo, marahil ay gumawa ng tiyan ng Roman. Alam niya, naisip niya. Alam na niya ang lahat. Ang paanyaya sa isang pribadong pag-uusapi sa opisina ay hindi isang sorpresa, ngunit sa halip isang kumpirmasyon. Sa pagitan ng apat na mga dingding ng mahogani at mga istante na puno ng mga libro na marahil ay nagkakahalaga ng higit sa kanyang upa, ibinuhos ni Vladimir Igoryevich ang 2 baso ng whisky at dumiretso sa punto. Roman, ako ay isang lansangan na tao. Ang aking anak na babae ang mayroon ako. Hindi ko siya ibibigay sa isang tao dahil sa palagay niya ay nagmamahal siya. Mahal ko siya, sabi ni Roman, at sa unahang pagkakataon ng gabing iyon, sinadya niya ito. Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng mga bayarin, sagot ni Vladimir Igoryevich, na pinipiga ang likidong amber sa baso. Ginawa ko ang aking takdang aralin. Maraming mga pautang, huli na mga utang, 8 buwan ng walang matatag na trabaho. Hindi iyon ang buhay na gusto ko para kay Katia. Sinubukan ni Roman na magprotesta, ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Hindi ako narito upang hatulan, nagpatuloy ang lalaki, mababa ang kanyang tinig at pagputol. Ngunit kung itago mo ito sa kanya, ano pa ang itinatago mo?
Ang isang relasyon batay sa mga kasinungalingan ay hindi magtatagal. Sasabihin ko sa iyo, nagsinungaling si Roman. Gusto ko lang pag-uriin muna ang mga bagay. Sa gastos ng aking anak na babae. Ang tanong ay isang suntok. Karapat, dapat niyang malaman ngayon kung sino ang nakikisali niya. Kung pipiliin niyang manatili, mahusay. Kung hindi, kahit papaano ito ay isang kaalamang pagpipilian. Ang paraan pabalik ay isang blur ng pagkakasala at kahihiyan. Si Katia, na walang gana sa lahat, ay nag-uusap ng labis tungkol sa kung paano nagustuhan siya ng kanyang mga magulang. Sa palagay ko ay gumawa ka ng isang magandang impresyon, sabi niya, na nakapatong sa kanyang balikat. Si Roman ay umiti ng mekanikal, ngunit sa loob ay sinunog niya. Hindi niya alam. Hindi mo alam na inilantad ako ng iyong ama. Hindi mo alam na pandaraya ako. At nang siya ay umuwi, si Lydia Stanislavovna ay naghihintay sa kanya na may isang umaasang ngiti, isang ngiti na, sa unahang pagkakataon, wala siyang lakas ng loob na bumalik. Ang mga mata ni Lydia Stanislavovna ay sinunog ng lagnat na pag-asa. Kung gayon, kumusta ito? Nagustuhan ka ba nila? Tanong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, inaayos ang shawl sa paligid ng kanyang mga balikat. Sabihin mo sa akin ang lahat, Irma. Bumagsak si Roman sa upuan ng kusina, ang kanyang jacket ay nasa paligid pa rin ng kanyang mga balikat, na parang handa siyang tumakas. Ang kanyang mga daliri ay nag-drum na kinakabahan sa pagod na talahanayan ng formika. Ang lahat ay komplikado, nagbulong siya, iniiwasan ang kanyang tingin. Komplikado? Ang tinig ng ina ay sumabog sa isang hininga ng gulat. Ano ang ibig sabihin nito, Roman? Napalunok siya ng husto. Ang mga salita ay lumabas tulad ng shards ng baso. Ang kanyang ama ay nakakaalam. Tungkol sa mga proyekto na hindi umiiral. Tungkol sa mga utang. Higit sa lahat, ang mukha ni Lydia Stanislavovna ay naging puti na parang may sinipsip ng dugo mula sa kanyang mga ugat. Bumalik siya, nakasandal sa lababo na parang ang mundo ay tumagilid sa ilalim ng kanyang mga paa. Ikaw ay... Kaya nawala ang lahat, bulong niya, nanginginig ang kanyang mga labi. Ipinagbabawal niya ang kasal. Lalayo ito sa iyo ni Katia. Hindi ko alam, pinatakbo ni Roman ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, na parang mabubura niya ang kahihiyan na nakasulat sa kanya. Pinayuhan niya ako na sabihin sa kanya ang katotohanan. Sinabi niya na dapat siyang magpasya. Hindi. Sinakta ni Lydia Stanislavovna ang mesa gamit ang palad ng kanyang kamay na ginagawa ang cutlery bounce. Roman, anak ko, kung sasabihin mo sa kanya, aalis siya kaagad. Anong batang babae mula sa isang mayamang pamilya ang nais na itali ang sarili sa isang lalaki na nalubog sa utang? Tatawanan ka nila. Maging biro tayo para sa mga haramovie na ito. Ngunit kung hindi ko sinabi sa kanya at nalaman niya ang kanyang sarili, ipinikit niya ang kanyang mga mata, na ibalik ang matalim na titig ni Vladimir Igorevich. Ito ay magiging mas masahol pa. O hindi niya malalaman. Hinawakan ng ina ang kanyang mga pulso, ang kanyang mga daliri ay matalim tulad ng mga claws. Maaaring magpasya siyang huwag makisali. Maaari itong subukan sa iyo, Irma. Nakikita kong ikaw ay sapat na tao upang makarating ito sa iyong sarili. Ang mga sumusunod na araw ay isang paghihirap. Si Katia ay nanatiling pareho, matamis, matulungin na parang walang nagbago. Ngunit nakita ni Roman ang mga multo sa bawat ngiti. Alam ba niya? Sinabi ba sa kanya ng kanyang ama? O hinihintay mo lang akong bumaba sa aking tuhod at aminin? Daw kumain sa kanya tulad ng asid. Hanggang sa isang Biyernes ng gabi, habang naglalakad sila sa parke sa ilalim ng dilaw ng mga kalye, hindi na niya ito makukuha. Katia, ang kanyang tinig ay sumakay. Huminto siya, pinilit siyang lumingon sa kanya. Kailangan kong sabihin sa iyo. Ano, Rodnoy? Inilagay niya ang kanyang braso sa kanya, ang kanyang mukha ay nag-iilaw ng buwan. Mukhang seryoso ito. Tungkol sa amin. Tungkol sa akin. Huminga siya ng malalim na parang sumisid siya sa mga nagyelo na tubig. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Nagyelo ang ngiti niya. Ang mga daliri ay lumuwag sa kanyang braso. Ano ang pinagsasabi mo, Roman? Wala akong trabaho sa 8 buwan.
Ang mga salita ay bumagsak tulad ng dugo mula sa isang bukas na sugat. At mayroon akong mga utang. Malaking utang. Ang mga proyektong sinabi ko sa iyo. Sila lang pangarap. Wala rin akong pera upang simulan ang mga ito. Tumalikod si Katia na parang itinulak niya ito. Ang mga mata, na minsan ay mainit, ngayon ay tumingin sa kanya ng isang lamig na pinalamig siya sa buto. Kaya sa lahat ng oras na ito nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ito kasinungalingan. Ito ay pagtanggal. Pinalawak niya ang kanyang mga kamay humihiling. Katia, nais kong magbago. Nais kong maging taong nararapat sa iyo. Ngunit natatakot akong mawala ka. Ikaw binago mo ang aking buhay. Kung wala ka, wala ako. Roman. Inilabas niya ang kanyang kamay, kumuha ng isang hakbang pabalik. Ang sakit sa kanyang mukha ay tulad ng isang kutsilyo. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa tiwala. Paano ako makapaniwala sa iyo pagkatapos nito? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Lumuhod siya sa gitna ng landas, hindi nagmamalasakit sa mga hitsura ng ilang mga dumadaan. Pakasalan mo ako. Ngayon ayusin ko ang lahat, ipinangako ko. Huwag mo na lang akong iwan. Tumingin si Katia sa kanya, malapad ang kanyang mga mata, na parang nawalan siya ng isip. Seryoso ka ba? Ang kanyang tinig ay isang thread. Pagkatapos ng lahat ay inamin mo lang, hilingin mo akong pakasalan ka. Alam kong parang baliw. Ang mga luha ay nasusunog sa kanyang mga mata. Pero mahal kita, Katia. Sa katotohanan. At mag-crawl ako sa buong sahig kung kailangan kong. Huwag mo na lang akong ilayo sa iyo. Isang walang hanggang katahimikan na nakaunat sa pagitan nila. Naririnig ni Roman ang kanyang sariling puso na tumibok tulad ng isang martilyo laban sa kanyang mga buto. Hanggang dahan-dahan tumango siya. Okay lang. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap. Pero sa mga kondisyon, walang mga lihim sa pagitan namin. Hindi na ulit. At makakakuha ka ng trabaho at lutasin ang iyong mga utang. Mag-isa. Inches. Hinila niya ito sa kanya, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang liig, huminga sa kanyang amoy na parang oxygen. Papasaya kita, Katia. Sumusumpa ako sa lahat. Pagdating niya sa bahay, naghihintay sa kanya si Lydia Stanislavovna sa pintuan, ang kanyang mga daliri ay twist sa kanyang apron. Kung gayon, nagbilang ka ba? Sinabi ko sa iyo. Ngumiti si Roman sa unahang pagkakataon sa mga linggo, ang bigat sa kanyang dibdib sa wakas ay huminga. At hiniling ko sa kanya na pakasalan ako. Sinabi niya na. Ang hiyawan ni Lydia Stanislavovna ay sumigaw sa pamamagitan ng bulwagan tulad ng isang kampanilya. Roma! Nakayaman siya ng mahigpit. Upang masira ang iyong mga buto. Iyon ay nangangahulugang mahal ka niya. O anak ko, ito ay isang himala. Nanay. Ibinalik niya ang yakap, ngunit isang anino ang lumipas sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon kailangan kong makakuha ng trabaho. Kailangan kong simulan ang paglutas nito. Siyempre. Inalis niya ang kanyang mga kamay na wala na sa kanyang sariling mga saloobin. Ngunit una, ang kasal. Bago niya baguhin ang kanyang isip, kailangan nating gawing opisyal ang lahat. Kontrata, papel, lahat. Binuksan ni Roman ang kanyang bibig upang magprotesta, hindi ba sa lalong madaling panahon? Hindi ba dapat muna ito patatagin? Ngunit ang sparkle sa mga mata ng kanyang ina ay ikinulong siya. Siya ay nagliliwanag na parang ang araw ay sumikat para lamang sa kanya. At siya wala siyang lakas ng loob na patayin ang ilaw na iyon. Hindi ngayon. Hindi kailan, sa unahang pagkakataon sa mga buwan, ang hinaharap ay hindi tulad ng isang kailaliman. Hinawakan niya ang kanyang anak na lalaki sa kanyang kandungan na may kalmadong ngiti habang ang bata, mausisa, itinuro ang mga matatamis sa estante. Ang puso ni Lydia Stanislavovna ay nagkontrata na parang may pinisil ito ng mahigpit. Siya, ang babaeng mahal ng kanyang anak. Ang babaeng pinalayas niya sa kanyang mga walang ingat na salita, kasama ang kanyang hangal na kasakiman na may ilusyon na ang pera ay maaaring bumili ng kaligayahan. At ngayon ay mayroong Ekaterina, nagliliwanag sa paraang hindi naisip ni Lydia na posible pagkatapos ng araw na iyon.
Walang bakas ng sama ng loob sa kanyang mukha, kahit na isang bakas ng sakit na ginawa ni Roman sa kanya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang kapayapaan na ang mga pinatawad lamang, o ang mga nagpatawad, ay maaaring magdala. Ang kanyang asawa, isang lalaki na may kalmadong postura, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang likuran na may isang kilos na natural na nasaktan lamang ito upang makita ito. Iyon ito ang maaaring magkaroon ni Roman. Ito ang maaari nilang maging. Nadama ni Eldia ang kanyang mga kamay na nanginginig habang sinaksak niya ang kanyang card sa pamamagitan ng terminal. Ang balanse ay sapat na, bahagya, ngunit kung ano ang talagang nasisiyahan sa kanya ay ang katiyakan na, habang binibilang niya ang mga barya upang mabuhay, si Ekaterina ay muling nagtayo ng isang buhay na tinulungan niya upang sirain. Tumawa ang batang lalaki sa kandungan ng kanyang ex-fiance, at ang tunog ay tulad ng isang kutsilyo sa dibdib ng ina ni Roman. Maaari siyang maging apo ko. Ang batang ito, kasama ang kanyang mga light curl at rosy cheeks, ay maaaring tumawag sa kanyang babushka, ay maaaring tumakbo patungo sa kanya na may mga guhit na iginuhit ng kamay, ay maaaring mapuno ang kanyang mga araw na may kahulugan sa halip na ang mapait na kalungkutan na ito ay kumonsumo sa kanya. Susunod, tinawag na cashier, breaking Eldia's trance. Kinalagkad niya ang kanyang mga paa sa labas ng supermarket, ang plastic bag na pinuputol ang kanyang mga daliri. Ang malamig na hangin sa hapon ay tumama sa kanyang mukha, ngunit wala ito kumpara sa yelo na bumubuo sa kanyang kaluluwa. 2 taon. 2 taon ang drag tulad ng isang anino ng kanyang dating sarili, habang si Ekaterina, ang kanyang Ekaterina, ang babaeng pinangarap niya bilang tagapagligtas ng pamilya, umunlad nang wala sila. Hindi alam ni Roman. Hindi niya alam na si Eldia, sa kanyang mga sandali ng hindi pagkakatulog, ay naghahanap ng balita tungkol sa kanya sa social media, na pinananatili niya ang mga clippings ng pahayagan tungkol sa pundasyon na tinulungan ni Ekaterina na pamahalaan. Nasumigaw siya nang makita niya ang mga larawan ng kanyang kasal sa taong iyon, isang iginagalang na abogado, anak ng isang hukom. Isang tao na hindi na kailangang magsinungaling tungkol sa kanyang pangalan upang makakuha ng pautang. Ang isang tao na hindi hahayaan ang kanyang ina na ipahiya ang kanyang kasintahan sa publiko. Tumalikod si Eldia, nasusunog ang kanyang mga mata. Ang kalye ay puno ng mga tao na nagmamadali, tumatawa, nabubuhay, habang siya ay isa pang matandang babae na may murang bag at isang nakaraan na pinagmumultuhan siya tulad ng isang sumpa. Ina! Ang tinig ay nagmula sa likuran, mabagsik na sira. Tumalikod siya at nakita si Roman na nakasandal sa dingding ng isang gusali, hindi nababagay ang kanyang mga mata ng dugo. Hawak niya ang isang brown na bote sa isang bag ng papel, at ang amoy ng alkohol ay kumalas sa kanya tulad ng isang bulok na pabango. Ano ang ginagawa mo dito? Tinanong niya, higit pa sa reflex kaysa sa tunay na interes. Tumawa si Roman, isang tunog na walang kasiyahan. Parehong bagay tulad mo, marahil. Sinusubukang huwag mag-isip. Tumingin si Eldia sa sahig. Wala nang masasabi. Walang mga dahilan na maaaring ayusin ang nasira. Walang mga salita na maaaring bumalik ng oras. Nakita ko siya, sa wakas ay nagbulong si Eldia. Ekaterina. Siya ay ayos lang siya. Nagyelo si Roman. Para sa isang segundo, nakakita siya ng isang bagay sa kanyang mga mata, isang spark ng sakit na puro ito ay halos kumatok sa kanya. Nagbalik ka ba sa iyong ulo upang makita? Tanong niya, nanginginig ang boses niya. O ang hitsura mo lang ay palaging ginagawa mo, na parang tama ito. Hindi tumugon si Eldia. Sapagkat ang katotohanan na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na aminin, ay nararapat siyang bawat segundo ng pagdurusa na iyon. Dahil malalim, habang si Ekaterina ay lumipat, siya at si Roman ay natigil sa araw na iyon magpakailanman. Siya, nalulunod sa alkohol at panghihinayang, siya, nagbibilang ng mga barya at souvenir na parang pareho ang bagay. At ang pinakamasama, alam na kung mayroon silang ibang pagkakataon, gagawin niya ito muli. Hindi para sa kasakiman. Hindi para sa pera. Ngunit para sa ilusyon na, sa oras na ito, maaaring magkakaiba ang mga bagay. Ang maliit na batang lalaki ay malumanay na hinatak sa braso ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may pag-asa. Mommy, maaari ba akong magkaroon ng candy? Ang tinig ay matamis,
puno ng kawalang kasalanan na alam lamang ng pagkabata. Siyempre, ang aking araw, sagot ni Ekaterina, ang kanyang ngiti na nag-iilaw sa kanyang mukha na walang makeup, ang kanyang buhok ay maluwag sa isang hindi mapagpanggap na buwan. Nakasuot siya ng maluwag na damit sa maternity, ngunit parang dinala niya sa loob niya, hindi lamang isang sanggol, ngunit isang ilaw na alinman sa oras o ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mapapatay. Si Lydia Stanislavovna ay tumayo na lumipat, na pinapanood ang eksena na parang buhay na larawan ng kaligayahan na dati niyang naisip para sa kanyang sarili. Nagbabayad si Ekaterina para sa mga pagbili, ipinagpalit ang mga komplikadong sulyap sa kanyang asawa, hinalikan ang noo ng kanyang anak. Isang ordinaryong pamilya, pagpili ng yogurt at tinapay sa isang random na linggo. Kailangan mo ba ng isang bag? Inulit ang cashier, walang tiyaga. Salamat, nagbulong si Eldia, ang kanyang nanginginig na mga daliri na maihawak na pagbabago, ang kanyang mga mata ay naayos pa rin sa imaheng iyon na nasasaktan tulad ng isang kutsilyo. Ito ay pagkatapos na kung ano ang kinatakutan niya na nangyari. Tumalikod si Ekaterina. Para sa isang segundo, nagkita ang kanilang mga mata. Ang pagkilala ay agad, isang flash ng memorya, na sinundan ng isang pamumula ng kahihiyan. Nag-atubiling si Ekaterina, na parang nais niyang sabihin, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga mata at nagmadali na lumakad patungo sa exit. Kinaladkad ang kanyang asawa at anak na parang nais niyang makatakas hindi lamang mula roon, ngunit mula sa nakaraan na kinakatawan ni Eldia. Sa labas, sa magaan na ulan na nagsisimula ng bumagsak, nakita ni Eldia na tinulungan si Ekaterina na tinulungan sa bagong kotse. Inaayos ng kanyang asawa ang sinturo ng kanyang anak sa likurang upuan na may kasalanan na gumawa ng dibdib ni Eldia. Iyon ang magiging katulad ni Roman, bulong niya, ang mga salitang nawala sa hangin. Ang bus ay tumagal ng 20 minuto kung saan ibinalik niya ang bawat detalye ng pulong na iyon, ang bawat kilos ni Ekaterina, bawat patunay na ang buhay ng iba ay lumipat habang ang mga ito ay nabulok sa pagsisisi. Pag-uwi niya, ang amoy ng maasim na beer at kapabayaan ay binati siya. Si Roman ay sumulpot sa sopa, ang kanyang shirt ay kumurot, ang kanyang mga mata ng dugo, ang kanyang baba ay hindi nag-iisa. Nasaan ka? Bumulong siya nang hindi tinitingnan ang telebisyon. Sa merkado. Pamimili. Lumakad siya ni Eldia, ang mga plastic bag na gumagapang sa pagitan ng kanyang mga daliri at pumunta sa kusina. Bigyan mo ako ng pera. Ang kamay ay naka-outstretch, ang mga daliri na may stain na may nikotina. Wala na, Romula. Sapat na upang makarating sa buwan. Tumawa siya, isang tuyo, walang tuwa na tunog. Mayroong palaging. Itago mo ito. Kailangan kong makita ang mga lalaki. Tiningnan niya ang kanyang anak, o sa halip, sa naiwan sa kanya. Ang binata na puno ng mga pangarap na 2 taon na ang nakalilipas tungkol sa pag-aasawa at sa hinaharap, ngayon ay anino lamang, isang tao na nasira ng alkohol sa pamamagitan ng pagkakasala, sa katiyakan na natapos ang kanyang buhay noong gabing iyon. Roman, wala ng pag-inom. Kailangan mong makakuha ng trabaho, muling itayo ang iyong buhay. Lumingon siya sa kanya, at sa kanyang mga mata ay nakita ni Eldia, hindi lamang galit, ngunit ang kawalan ng pag-asa ng isang taong nakakaalam na walang pagtalikod. Anong trabaho, nanay? Sino ang mag-upa sa akin? Ako ang biro ng bayan. Roman Bat, ang halos kasal ng anak na babae ng milyonaryo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano ito? Kaya, paano ako magsasalita? Tumayo siya, nag-aalsa at nagpunta sa kanya. Naaalala mo ba ang sinabi mo noong gabing iyon? 15 milyon. 15 milyong mga utang na mawawala. Naaalala? Ibinaba ni Lydia ang kanyang ulo. Ito ay palaging ang parehong akusasyon, palaging ang parehong mga salita, tulad ng isang sirang tala na hindi titigil sa paglalaro. Hindi ko nais di. Ano ang hindi ko gusto? Upang magpanggap na naisip ko lamang ang pera. Ngunit mahal ko siya, ina. Sa unahang pagkakataon sa aking buhay, mahal ko siya. Lumapit si Roman, mabigat ang kanyang hininga sa beer. Alam mo kung ano ang mas masahol pa? Mapapatawad niya ako. Kami ay magtagumpay ng magkasama. Ngunit ang kanyang kasakiman, ang kanyang pangangailangan upang ipakita,
upang ipakita sa iba na kami ay gumagalaw, hindi niya pinatawad iyon. Hindi kailanman. Ang luha ay dumaloy ng hindi mapigilan. Narinig ni Eldia ang lahat ng nauna, ngunit ang sakit ay hindi nabawasan. Patawarin mo ako, anak. Hindi, nanay. Huwag kang bumalik. Hinawakan niya ang kanyang jacket at umalis, sinampal ang pintuan. Nag-iisa sa apat na inuupahang sulok, nakaupo si Eldia sa armchair na lahat ng naiwan sa kanyang dating buhay. Sa talahanayan, isang dilaw na magazine na may isang artikulo tungkol sa pondo ng kawanggawa kung saan nagtrabaho si Ekaterina. Ang coordinator ng proyekto, Ekaterina Solntseva, ay nag-anunsyo ng bagong inisyatibo upang suportahan ang mga mahihirap na pamilya. Solntseva. Nag-asawa na siya. Ang kabanatang iyon ay nagsara magpakailanman. Sa unlit mirror sa telebisyon, nakita ni Eldia ang kanyang pagmuni, isang babaeng may edad na bago ang kanyang oras, nagbihis ng murang damit, ang kanyang mga balikat ay yumuko sa bigat ng mga pagpipilian na hindi na maalis. Sa kabilang panig ng dingding, ang pamilya ng mga kapitbahay ay naghahapunan, pagtawa, kumakalat na pinggan, ang normal na ingay ng isang buhay na sumusulong. Naalala ni Eldia ang araw na iyon sa City Hall, nang pag-usapan ni Ena Borsovna ang tungkol sa mga pagbawas sa budget, at siya, sigurado na ang lahat ay malulutas, kaya kumbinsido na ang kanyang mayaman na kamag-anak ay magiging kanyang kalasag. Ngayon ay nagtrabaho pa rin si Ena doon, kumita ng kanyang katamtaman na 28,000 robles, masaya sa kanyang katatagan. Habang binibilang ni Eldia ang mga barya sa pagtatapos ng buwan. Bumalik na si Roman, lasing. Tinulungan niya siyang humiga sa sofa, tinanggal ang kanyang sapatos, tinakpan siya ng isang pagod na kumot. Sa kanyang pagtulog ay uhaw siya ng isang bagay, marahil isang pangalan. Ekaterina. Nanatiling gising si Eldia, na ibalik ang gabi ng ang isang pangungusap, na sinasalita sa ecstasy at champagne, ay nawasak ang lahat. 15 milyon. Ngayon tapos na ang aming mga problema. Sa sandaling iyon, naisip niya na binabayaran siya ng isang papuri, na nagpapakita ng pasasalamat na si Ekaterina ay tinanggap si Roman sa kabila ng kanyang mga utang. Ngunit ang ginawa nito ay ibunyag ang hubad na katotohanan, na, sa kanila, hindi siya isang tao, isang solusyon lamang. Ngayon, makalipas ang 2 taon, naintindihan ni Eldia na ang kanyang kasalanan ay hindi lamang para sa sinabi niya, ngunit para sa itinuro niya. Itinaas niya ang Roman upang maniwala na ang mga utang ay maaaring baliwalain, na palaging may isang tao upang save ang sitwasyon, ang responsibilidad na iyon ay isang pasanin sa iba. Sinundan lamang niya ang suit ng itago niya ang kanyang mga problema mula kay Ekaterina, nang pusta niya na malulutas ng kasal ang lahat. At kapag ang pagkakataon ay ipinakita ang sarili, ni siya o hindi niya nakita ang anumang kahihiyan dito. Sa kabaligtaran, naisip nila na ang kapalaran ay sa wakas ay nakangiti sa kanila. Ngunit ang kapalaran ay hindi lamang ngumiti. Pinarurusahan din ito. Hindi natulog si Eldia. Kapag ang kulay, abo na araw ay sumikat sa lungsod, alam niya na ang araw na ito ay magiging katulad ng nauna, at sa susunod, at lahat ng darating. Dahil ang ilang mga salita ay hindi maibabalik. Ang ilang mga pagkakamali ay hindi maaaring maayos. At ang ilang mga buhay na minsan ay nasira, hindi na magkapareho muli. Ang sinumpa na toast ay sinunog sa memorya ng lahat ng narinig nito, isang walang hanggang paalala ng presyo ng kasakiman at maluwag na wika sa mga sandali na dapat na sagrado. Makalipas ang 1 taon, ang buhay sa inuupahang apartment ay hindi mabata. Bumagsak si Roman para sa kabutihan, ang alkohol ay kinain ang kanyang huling trabaho bilang isang porter, at nagsimula siyang mawala sa loob ng ilang linggo, natutulog sa mga basement o sa mga tahanan ng mga estranghero. Babalik lamang kapag humingi ng lason ang kanyang katawan. Si Lydia, ngayon lamang ang Lydia Stanislavovna sa iba pa, na scrub ang mga sahig sa G. Ang maliit na paghuhusga para sa ekstrang pagbabago, binibilang ang bawat barya na parang isang buhay o parusang kamatayan. Ang kontrata sa upa ay malapit ng mag-expire, nadagdagan ng may-ari ng lupa ang upa, at wala rin siyang kalahati ng kailangan niya. Ito ay sa isa sa mga gabing iyon ng Nobyembre, nang ang malamig ay nakagat na ang mga buto at ang kadiliman ay tila mas makapal, na si Eldia ay nakaupo sa talahanayan ng kusina na may huling mga bill sa kanyang kamay. 300 rubles.
Ang bill ng kuryente ay huli, ang upa ay nawawala 8,000, at ang sweldo ay hindi dapat bayaran sa isa pang linggo. Tumunog ang telepono. Nag-atubili siya, sino ang tatawag maliban sa masamang balita? Ngunit ang iginiit na tunog ay nagpilit sa kanya na sagutin. Ipagher? Isang lalaki walang kinikilingan na boses. Ito ang koponan ng trauma ng lungsod. Ang kanyang anak na si Roman Volgin ay naospital. Ikaw ba ang ina? Bumagsak ang puso. Kumapit siya sa upuan na parang ito ang huling lifeline sa isang shipwreck. Ako ang ina. Ano ang nangyari? Nasa lihig siya. Lumaban sa kalye. Ulo trauma. Halika sa lalong madaling panahon. Sa koridor ng ospital na iyon, sa pagitan ng amoy ng antiseptiko at ang hum ng mga makina, ginugol ni Eldia ang gising sa gabi. Walang malay si Roman, pinag-uusapan ng mga doktor ang tungkol sa high-risk surgery, hindi maibabalik na pinsala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, sabi ng neurosurgeon, ngunit malinaw ang hitsura. Ang alkohol ay naayos ang katawan ng kanyang anak mula sa loob, at ngayon, kahit na nakaligtas siya, mahaba ang labanan. 6 na oras ng kutsilyo at pag-asa. Binuksan ni Roman ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya pareho. Ang slurred speech, ang nabasag na memorya, ang paggalaw ng isang tao ng 2 beses sa kanyang edad. Mayroon ka bang pamilya na makakatulong? Tanong ng social worker. Ang pag-aalaga sa kanya ay mangangailangan ng kabuuang pagtatalaga, at kailangan mong magtrabaho. Wala. 3 taon ng mga fights, ang mga utang at bote ay sinunog ang lahat ng mga tulay. Habang nakabawi si Roman, kung matatawag na pagbawi, nawala ng trabaho si Eldia. Ang boss ay mapagpasensya sa loob ng 2 linggo, ngunit ang pangatlong kawalan ay ang huling dayami. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon, Ipagher, ngunit kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Nawala ang pagtitipid. Ang apartment ay walang laman, ang mga pag-aari ay nakasalansan sa silong ng isang malayong kapitbahay, na hindi na inaalok ng isang kutson para sa isang linggo, 2 sa karamihan. Pagkalipas ng 2 buwan, nang mailabas si Roman, halos hindi siya makalakad. Ang mga salita ay lumabas na baluktot, ang mga mata ay hindi ito nakilala. Ngunit isang bagay ang nagbago, tinanggihan ng katawan ang alkohol. Hindi sa pamamagitan ng willpower, ngunit sa pamamagitan ng manipis na pisikal na kawalan ng kakayahan. Nanay, nasaan ang bahay? Tanong niya, kinalagkad ang mga pantig, nang dalhin siya sa bahay ni Tianira. Wala na, Romula. Para sa ngayon ay manatili tayo rito. Ngunit ang key para sa ngayon ay nakaunat tulad ng isang walang katapusang anino. Nag-aalok ang mga serbisyong panlipunan ng mga solusyon, isang nursing home para sa kanya, isang boarding school para sa kanya. Tumanggi si Eldia. Si Roman ang naiwan niya. Hanggang sa Tianira, pagkaraan ng 2 linggo, nilinaw na may mga limitasyon ang kawanggawa. Iyon ay iniwan ang Social Assistance Center, kung saan ipinaliwanag ng empleyado sa isang rehearsed na tinig, mailing niya para sa subsidized na pabahay. Ngunit mahaba ito. Taon, marahil. At ano ang gagawin hanggang ngayon? Mayroon kaming mga puwang sa isang kanlungan. Pansamantalang. 1 buwan ng higit. Ang kanlungan ay isang shack na may mga kama ng bakal, isang mabangong amoy at mga lasing na hiyawan. Ang Roman, marupok at disorient, ay hindi maprotektahan siya, o ang kanyang sarili. Nanay, naalala ko na mayroon akong isang apartment, bulong niya sa gabi, habang nagpapanggap siyang natutulog. Mayroong, anak. May trabaho ako, may mga plano ako. Ngayon wala. 3 taon na ang nakaraan, siya ay isang galang na empleyado kasama ang isang anak na lalaki na magpakasal sa anak na babae ng isang milyonaryo. Ang hinaharap ay mukhang isang walang ulap na langit. Ngayon natutulog sila ng magkatabi sa maruming mga kutson na may mga damit na threadbare at ang mapait na memorya ng kung ano ang maaari nilang maging. Makalipas ang 1 buwan, pinalaya sila. Kinakailangan ang puwang para sa iba pang mga desperadong tao. Pagkatapos ay nagsimula ang buhay sa mga kalye. Sa tag-araw, natulog sila sa mga bangko ng parke, mga istasyon ng tren, sulok ng mga gusali. Kinolekta ng Eldia ang mga lata at karton habang. Kaya Roman, na nanginginig ang kanyang mga kamay at nalilito ang kanyang isip, maaari lamang mawala ang kanyang sarili.
Pagdating ng taglagas, naging malinaw, papatayin sila ng taglamig. Noon ay nilamon ni Eldia ang kanyang pagmamataas at bumalik sa sentro ng lipunan. Hiwalay, Anya, sumisira ang boses niya. Ilagay ang Roman sa boarding school. Ako. Pamamahala ako. Ang empleyado ay direkta, hindi ka sapat na matanda para sa asilum. Ngunit, na may dokumentasyon sa kapansanan, maaari siyang tanggapin. Pinunit siya ng desisyon. Ang paghahatid sa kanyang anak ay tulad ng pag-sign ng kanyang sariling pagkatalo. Ngunit ano ang naiwan? Ang paggastos ng taglamig sa ilalim ng niebe, pinapanood ang Roman na dahang nag-freeze. Sa araw na sa wakas ay nagbitiw sila, kapalaran, malupit, tulad ng dati, nakalaan sa isang huling pagpupulong para sa kanila. Nakaupo sila sa isang bench sa labas ng isang shopping mall, kung saan kung minsan ay humingi ng limos si Eldia. Roman, hunched over, niyakap ang isang plastic bag kasama ang kanyang mga gamit. Huminto ang isang kotse. Isang pamilya ang lumabas, isang lalaki, isang buntis, 2 anak. Ekaterina. Ngayon kasama ang 3 anak ang pinakalumang lumaki, isang 5 taong gulang na batang babae, at isa pa sa daan. Mommy, maaari ba itong ice cream? Tanong ng batang lalaki. Siyempre, mahal ko, umiti siya, habang dinala ng kanyang asawa ang mga anak sa kiosk. Pupunta lang ako sa parmasya, babalik ako. Nagkita ang kanilang mga mata. Si Eldia, marumi, na ang kanyang buhok ay natigil ng magkasama at walang laman ang kanyang mga mata. Ekaterina, hindi magagawang sa kanyang matikas na Amerikana, ang kanyang tiyan ay bilugan sa ilalim ng pinong lana. Bulong ng batang babae. Katitsa, sagot ni Eldia, ang kanyang tinig ng isang thread ng abo. Tiningnan ni Ekaterina ang natutulog na Roman sa napunit na bag sa mga kamay ni Eldia. Ang awa ay sumabog sa kanyang mga mata bago niya maitago ito. Ano-anong nangyari sa inyo? Tumawa si Eldia, isang tuyo, walang tunog na tunog. Nangyari ang buhay, Katienka. Tandaan na toast. Tama ang iyong ama, hindi tayo dapat magsalita. Ngayon naiintindihan ko, Katitsa, patuloy na Eldia, ang kanyang tinig ay kinalagkad ang bawat pantig na parang may timbang na tonelada. Ang toos na iyon ay hindi lamang lasing na walang kapararakan. Ito ay isang salamin. Inihayag nito kung sino talaga tayo, ang mga taong handang gumamit ng iba bilang isang hagdan upang makalabas sa aming sariling butas. At ang pinakapangit na bagay ay hindi tayo nahihiya dito. Tumahimik siya, ang kanyang mga daliri ay nakakabit ng pagod na tela ng kanyang Amerikana na para bang nais nilang durugin ang nakaraan sa pagitan nila. Hindi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, tama kang umalis. Ang Roman ay sasabog sa iyo sa amin at ako. Gusto ko lang matulungan na hawakan ang iyong ulo sa ilalim ng tubig. Nabuhay kami sa gastos ng iba, naghihintay para sa ilang anghel na mahulog mula sa langit upang mailigtas tayo. Tulad ng mga parasito. Kinagat ni Ekaterina ang labi, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binuksan niya ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang wad ng mga bayarin, hindi gaano, ngunit sapat para sa ilang mga pagkain, ilang gamot, marahil isang mainit na gabi. Mangyaring kunin ito, Anya, na hawak ang pera na maihalos desperadong kilos. Hindi bababa sa kumain ng isang bagay ngayon. Tiningnan ni Eldia ang mga balota na parang abo. Salamat Katienka, ngunit hindi. Isang mapait na ngiti ang pumihit sa kanyang labi. Nasanay na kami sa mayroon kami. O sa halip sa kung ano ang wala tayo. Ang kanyang mga mata, isang beses na matalim bilang mga blades, ngayon ay mukhang 2 tuyong balon. Umuwi ka na. Para sa kanyang mga anak, para sa kanyang asawa. Karapat, dapat ka sa buhay na ito. Itinayo ito. Nag-atubiling si Ekaterina, na para bang gusto niyang yakapin siya, sabihin ang isang bagay na aayusin ang mga dekada ng pagkawasak sa isang pangungusap. Ngunit maaari lamang siyang bumulong, maaari kang makahanap ng isang paraan. Palaging may isa. At pagkatapos, bago masira ang tinig, bukas ay dadalhin ko si Roman sa isang lugar kung saan sila aalagaan. Ako makakahanap ako ng paraan. Tumalikod siya bago nakita ni Eldia ang mga luha na dumadaloy, ngunit narinig ng matandang babae ang hikbi na humihikbi sa kanyang panyo habang naglalakad palayo si Ekaterina. Ang kanyang mga takong ay hinagupit ang aspalto tulad ng mga martilyo sa kabaong ng isang nakaraan na hindi nababalik.
Mommy, ang tinig ni Roman, malabo sa pagtulog, pinutol ang katahimikan. Ano ang iyon? Walang sinuman, si Sinok, nagsinungaling Eldia, na hinuhubaran ang kanyang buhok na parang mabubura niya ang memorya ng eksena na may ugnay. Isang kakilala lamang. Nang gabing iyon, sa kanlungan ng riking ng disinfektante at kawalan ng pag-asa, si Eldia ay nagbalik sa bawat segundo ng engkwentro na iyon. Nagniningning si Ekaterina, hindi. O para lamang sa Amerikana ng lana, ngunit para sa isang bagay na hindi mapag-aalinlangan, ang kapayapaan ng isang taong nakakaalam na sila ay mahal. Mayroon siyang lahat ng pangarap ng isang babae, isang talahanayan na nagtatakda na naghihintay para sa kanyang pamilya, pagtawa na hindi kailangang pilitin, isang asawang lalaki na tumingin sa kanya na parang siya lamang ang ligtas na kanlungan. At ang lahat ng ito ay maaaring maging romance. Maaari itong kung siya lamang ang nagsara 4 na taon na ang nakalilipas. Kung, sa halip na makita si Ekaterina bilang isang wallet-wallet, nakakita siya ng isang anak na babae. Kung tinulungan lamang niya ang kanyang anak na tumayo para sa kanyang sarili, sa halip na turuan siya na may utang sa kanila ang mundo. Ang kanilang pag-ibig ay totoo, nakita ito ni Lydia sa mga mata ni Roman tuwing pinag-uusapan niya ito. Ngunit ang kasakiman, o mas malakas ang kasakiman. Isang 30 segundo na toast, isang hangal na biro mga 15 milyong, at iyon, ang kinabukasan ng 2 kabataan ay naging alikabok. Kinabukasan, dinala niya si Roman sa boarding school. Mommy, wag pumunta, siya ay bumubulong, ang kanyang mga daliri ay naghukay sa kanyang braso tulad ng mga claws. Magiging mabuti ako, ipinangako ko. Leve, Romocha, nagsinungaling siya, hinuhubaran ang kanyang basa na mukha. Ilang sandali lang. Kailangan kong maghanap ng trabaho, isang lugar para sa amin pagkatapos ay babalik ako para sa iyo. Ngunit alam nilang dalawa. Sa kanyang mga mata, nakita ni Eldia ang parehong takot na naramdaman niya noong, bilang isang bata, naiwan siyang nag-iisa sa ulila, ang katiyakan na ipansamantala, ay isa pang salita para sa inabandunang. At nang lumingon siya, nakita niya siya sa bintana, maliit at nawala, kumakaway na parang naniniwala pa rin siyang babalik siya. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakaligtas si Eldia sa mga kakaibang trabaho, paglilinis ng mga banyo, paghihiwalay ng mga recyclable na basura, natutulog kung saan pinapayagan ang swerte. Bumisita ako sa Roman 1 beses sa 1 linggo, at sa bawat oras na tulad ng nakakakita ng multo, ang kanyang katawan ay nakakuha ng kaunting timbang, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling walang laman. Tinanong niya ang tungkol sa ikbahay, tungkol sa ikbuhay bago, at gumawa siya ng mga dahilan, habang sa loob ay sinigawan niya na ang buhay na iyon ay hindi na umiiral. Hanggang sa isang kulay, abo na araw ng Oktubre, huminto siya sa harap ng lugar kung saan dati ang tindahan ng sulok. Ngayon ito ay isang makintab na tanggapan ng storefront, na may mga gintong titik na advertise ng ilang kumpanya na hindi kailanman inuupahan sila. Naalala niya ang unang pagkakataon na napag-usapan ni Roman ang tungkol sa Ekaterina, kung paano lumiwanag ang kanyang mga mata, kung paano niya napag-usapan ang tungkol sa mga plano, tungkol sa mga pangarap. At siya, sa halip na maging masaya, ay kinakalkula na magkano ang mayroon siya. Paano natin magagamit ito? Kung pinalakpakan ko lang ang pagmamahal na iyon. Kung tinulungan lamang niya ang kanyang anak na maging karapat, dapat sa kanya, sa halip na maging isang pulubi ng pagmamahal. Kung hindi ko nakita ang babaeng iyon bilang isang solusyon, ngunit bilang isang tao. Ang toast ay hindi isang pagkakamali, ito ay isang pagtatapat. Patunay na, para kay Eldia, ang buhay ng iba ay palaging isang bargaining chip. Ngayon, mga taon na ang lumipas, naintindihan niya, walang may utang sa kahit sino. Ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang mga pasanin, nagbabayad ng kanilang mga utang, umani kung ano ang kanilang inihasi. Ngunit ang karunungan na ito ay dumating tulad ng isang tren pagkatapos ng pagkawasak. Kinaladkad niya ang kanyang mga paa sa tabi ng bangketa, ang bag ng basahan na tumitimbang ng higit sa tingga. Sa unahan, nagkaroon lamang ng kawalan ng katiyakan, kung saan matutulog, kung ano ang makakain bukas, kung paano mabuhay hanggang sa ang pensyon na maaaring hindi dumating. Samantala, sa isa pang kapitbahayan, isang pamilya ang nagtitipon para sa hapunan. Si Ekaterina ay nagsilbi sa sopas, tinulungan ng kanyang asawa ang mga anak sa kanilang araling,
bahay, at ang kanilang pagtawa ay nagpainit sa bahay tulad ng isang apoy na hindi kailanman lumabas. Ang buhay ay maaaring magkaroon ng roman. Kung, sa gabing iyon, 4 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang ina ay nanatiling tahimik. Sapagkat ang ilang mga salita ay tulad ng mga bala, sa sandaling pinaputok, walang pagbabalik sa kanila. At ang ilang mga pagpipilian ay sumisira hindi lamang sa kasalukuyan, ngunit lahat ng posibleng mga hinaharap. Ang sinumpaang toast ay magpakailanman ay sumisigaw sa pagitan ng dalawang pamilya, isang paalala na ang kasakiman at katangahan ay maaaring magsunog sa abo ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakataong maging masaya. At pag-ibig ng hindi binibilang ang presyo.